So, magandang umaga po sa lahat. It is a brand new day na naman. It is a dawn, the dawn of a brand new day, dawn of a new hope para sa lahat. Kapagkat ito po ay araw din ng ating pagpunta sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Naanyahan po muna ang lahat na tayo po ay yungko at manalangin. Tunay Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sapagkat sa kabila po ng paghihirap na nararanasan sa mga oras na to, sa kabila po ng takot na nararanasan ng marami sa amin, Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo agad, ay nandiyan pa rin naman ang inyong pagmamahal. Nandiyan pa rin ang inyong mga pangako. Nandiyan pa rin ang inyong salita na patuloy po namin mapanghahawakan at patuloy po namin maaasahan. Kung kaya't sa mga oras na to, O Diyos, dalangin po namin na samahan niyo kami sa aming gawain ito. Sama po yung iba na naroon sa kanilang mga tahanan man, na nanonood o God, nakikibahagi sa gawain ito. Hayaan niyo, O Diyos, na maramdaman pa rin po nila, O God, ang inyong presensya. Maramdaman nila ang inyong kaluwalhatian. Maramdaman ng bawat sa amin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan na patuloy ay lumulukob sa bawat sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, at patuloy na pangunahan ang aming gawain ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po lahat, basahin ko lamang po ang nakasulat sa Lucas chapter 24 at ang verses po ay mula po sa 13 hanggang 31. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at, sabi po sa verse 18, sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos pa lamang na maganap doon. Anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isang propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Mula po dito, makikita po natin, ang pag-uusapan po natin ay yung importansya, yung importance of the resurrection of Christ. Paano kung hindi nga po nabuhay na maguli ang Panginoon? Ano na ho ba ang kalagayan natin? Ano na ho ba ang mararanasan natin? Kung hindi po namatay si Jesus, titingnan din po natin at ang pag-uusapan nga talaga naman natin ay yun nga pong importansya ng kamatayan ng Panginoon. So unahin po natin, kung hindi namatay ang Panginoon, ano ho ang mangyayari? Kung hindi siya namatay, unang-una, makikita po natin na hindi natin siya makikilala kung sino ba talaga si Jesus. Magkakaroon tayo ng maling pananaw sa Panginoong Jesucristo kung hindi po siya nabuhay na maguli. Bakit? Kasi lalabas sinungaling ang Panginoon. Lalabas siya ay sinungaling. Bakit siya magiging sinungaling? Kasi nagturo siya patungkol sa resurrection, sa pagkabuhay na maguli. Nagturo siya. Ito na lamang po, ang sabi po sa Juan chapter 11 verse 25 to 26, ang sabi po doon, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay. Sa English po, resurrection, no? Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay, no? At sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Dito, kitang-kita talaga natin na ang Panginoon ay nagturo
patungkol sa buhay, sa pagkabuhay na maguli. Sa resurrection. At ang sabi niya, siya raw ang dahilan. Siya raw ang pinaka-dahilan kung bakit meron pong pagkabuhay na maguli. Hindi lamang siya ang dahilan, kundi siya mismo ang pagkabuhay na muli. I am the resurrection and the life, ang sabi ng Panginoon. So, makikita po natin na talagang nagturo ang Panginoon patungkol sa resurrection. Kung wala pong pagkabuhay na maguli, lalabas na sinungaling ang Panginoon. Yung kanyang mga tinuro, yung iba sabihin natin nangyari nga, pero meron siyang nasabi, meron siyang tinuro na hindi nangyari, kung hindi nga po siya nabuhay na maguli, so ang lalabas, sinungaling siya. So paano natin paniniwalaan yung iba na nangyari kung siya ay sinungaling? Pangalawa, bukod siya, nagturo siya patungkol sa resurrection ng bawat isa sa atin, nagturo din siya patungkol sa kanya mismong resurrection, sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ayon po sa Matthew 16:21, mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ito po yung huli. Ito ho, ang nais kong bigyan ng pansin. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So, tinuro talaga ng Panginoon na siya ay mamamatay, at sa ikatlong araw, siya raw po ay mabubuhay. Matthew 17:22-23, yun na lamang pong dilaw na sulat diyan, yun na lamang po ang tingnan natin. At sabi po diyan, at papatayin, ngunit siya ay muling bubuhayin sa ikatlong araw. Matthew chapter 20, 18-19, yung 19 na lamang po ang sabi diyan, at ibinigay sa mga hintil, siya ay kukutyain, hahagupitin, ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. So nagturo po siya. Nagturo siya patungkol sa resurrection. Nagturo siya patungkol sa kanyang resurrection. So kung hindi siya nabuhay na maguli, hindi po totoo na mayroong resurrection ang bawat sa atin. Kung hindi siya nabuhay na maguli, lalabas na siya ay sinungaling. Ngayon, tignan po natin. Meron pong connection po kasi ang pagkabuhay ng maguli ng Panginoon at ng ating pagkabuhay ng maguli. 1 Corinthians 15:12-13, ang sabi po dyan, yung meron lang pong underline, yung bold letter na lamang po, if there is no resurrection from the dead, then not even Christ has not been raised. So pinapakita kung hindi raw po kung wala raw pong resurrection, ibig sabihin hindi po nabuhay na maguli ang Panginoon. Sa verse 16, ang sabi po, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Bakit? Ang koneksyon ng resurrection ni Jesus sa atin, sa ating resurrection, ay yung kanyang resurrection ay nagpapatibay na meron talagang resurrection for the dead. Meron pong pagkabuhay na maguli nang dahil sa nabuhay na maguli ang Panginoon. So kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, wala po tayong aasahang pagkabuhay na maguli. Bukod po dyan, kung titignan pa rin po natin, ang makikita po natin kay Jesus ay siya po ay tao lamang. Hindi po siya magiging Diyos sa harap natin o sa ating paningin. Bakit? Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 5-7, ito po, ang sabi diyan, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, hindi na po natin tingnan yung sumunod. Pero nandun po pinakita na si Jesus daw po ay likas at tunay na Diyos. He is in the very form of God. Pero ano kung ginawa niya? Kung siya po ay Diyos, ibig sabihin wala po siyang kamatayan. Pero ang mangyayari po nun, dahil nga po sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, so ang Diyos sinugo niya ang kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo.
Kaso wala ang kamatayan ng Diyos. So ano ho ginawa? Siya raw po ay nagkatawang tao. Ayon po dito, hinubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Naging katulad natin na tao. So siya po ay nagkatawang tao para lamang magkaroon ng kamatayan. Ngayon kung siya po ay Diyos, nagkatawang tao siya, namatay siya, syempre mabubuhay siyang muli. Pero kung hindi siya nabuhay na maguli, lalabas natural lang na tao siya, katulad natin. Lalabas natural lamang siyang tao na katulad po ng bawat isa sa atin. Pero hindi po ganun. Siya po ay nabuhay na maguli at siya ay pinakitang tunay na anak ng Diyos. Ayon din naman po sa Romans chapter 1, verse 3 hanggang 4. Ang sabi po dito, tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Ito ho eh. Kung siya po ay tao lang, bakit po kailangan pang sabihin patungkol sa kanyang pagiging tao? Oh? Ba't sasabihin pa yun? Pinakikita mo kasi na hindi po siya basta tao lang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So, balikan po natin. Tungkol sa kanyang pagiging tao, ano daw pong sabi nito? Siya ipinanganak mula sa lahi ni David. Kaya tinatawag din po siyang Son of David. Anak ni David. Oh? Nasa lahi siya ni David. So yung kanyang pagiging tao ay ayon o nasa lahi ni David. Pero tingnan po natin, kasi pagiging tao, tingnan po natin yung kasunod dito. Patungkol naman daw sa kanyang espiritu ng kabanalan. Ito po ang sabi, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos. Ipinahayag siya bilang anak ng Diyos. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya po ay anak ni David. Pero patungkol sa kanyang espiritu, siya raw po ay pinahayag na anak ng Diyos. Pero paano mo siyang pinahayag na anak ng Diyos? Ito ang kasabi. Balikan ko lang po yung ipinahayag. Ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ano po yung makapangyarihang gawa na yun? Ang kanyang muling pagkabuhay. So siya raw po ay diniklara bilang anak ng Diyos, hindi lamang anak ng tao. Hindi lamang tao, kundi Diyos, anak ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pagkabuhay naman. So makikita po natin, kung siya po talaga ay hindi nabuhay na maguli, lalabas talagang natural na tao lamang siya. Pero dahil siya po ay nabuhay na maguli, yan po ang dinideklara ng Biblia, na siya po ay hindi lamang tao, kundi siya po ang anak, kaisa-isang anak ng ating Diyos. At dahil Diyos ang kanyang ama, siya na anak, na katangi-tanging anak, ay Diyos din. Bakit? Kung titignan niyo po natin, kung isang tao lamang ang mamamatay para sa ibang tao, ang katumbas, ang halaga po ng buhay ng isang tao, buhay lang din po ng isang tao. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan ay pagtubos sa lahat ng mga tao. Mula pa po sa panahon nila Eva at Adan, hanggang sa mawasak ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Lahat ng tao sa buong mundo, nandoon po yung halaga niya. Bakit? Kasi sino ho ba mas mahalaga? Yung po bang mga creation o yung creator? Siyempre, mas mahalaga ang creator. So, yung kanyang kamatayan bilang pantubos, yung kanyang buhay bilang pantubos sa buhay ng lahat ng tao sa lahat ng panahon, yung po ay nangangahulugan na si Jesus ay tunay ng Diyos. At nung siya po ay nabuhay na maguli, talagang idiniklara ng mga tao, idiniklara ng Diyos na siya ang anak ng Diyos. So, kung tayo po, makikita natin kung wala pong pagkabuhay na maguli, hindi natin makikilala ng gusto kung sino ang Panginoong Jesucristo. Bukod po dyan, kung wala pong pagkabuhay na maguli, tayo po ay mananatiling, manatili sa ating mga kasalanan. Bakit po? Tingnan po natin. 1 Corinthians 15:17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, kung si Jesus daw po ay hindi nabuhay na maguli,
tayo po ay mananatili sa ating kasalanan. O yung kasalanan natin ay mananatili sa atin. Bagamat si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, pero pinapakita rin naman po dito na si Jesus ay nabuhay na maguli para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Pinapakita na ang gospel po ay hindi lamang patungkol sa kamatayan ng Panginoon, kundi sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Tayo po ay mananatili sa ating kasalanan. Karapat-dapat na itapon sa impyerno, pangwalang hanggan, kung hindi po nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus. Pangalawa, makikita po natin na tayo po ay nangangailangan pa rin ng salvation. Dahil kung tayo nga po ay makasalanan pa rin, patungo pa rin ng impyerno, ay talagang kailangan natin ng kaligtasan. 1 Corinthians 15:18. Ang sabi po dito, hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. So kahit nataw tayo na nampalataya dahil namatay ang Panginoong Kristo, pero kung hindi po siya nabuhay na maguli, lalabas daw na ang mga namatay sa pananampalataya sa Panginoon ay napahamak. Bakit? Dahil ang kabuhay ng Panginoong muli ang siyang dahilan kung bakit tayo naliligtas. Sa Romans chapter 4 verse 25, sa English po, ang sabi, He was delivered to death, over to death, for our sins, and was raised to life for our justification. Bakit daw po? Siya raw po ay binuhay na muli upang tayo raw po, anong justification sa Tagalog? Mapawalang sala. So tayo po ay napawalang sala nang dahil sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Tayo po ay inaring ganap ng ating Diyos dahil sa nabuhay na maguli ang Panginoon. So kung hindi po siya nabuhay na maguli, wala pong kaligtasan ng bawat isa, wala pong pag-aaring ganap, hindi po tayo karapat-dapat na tumawag sa Diyos na Ama ko, Ama ko. Wala pong mangyayaring ganun kung hindi po nabuhay na maguli ang Panginoon. Kung kaya't salamat sa Diyos, sapagkat hindi na niya hinayaang mamatay, manatili sa kamatayan ang Panginoon. Hindi niya hinayaan na manatili at mabulok ang Panginoon doon po sa kanyang libingan. Bagkus siya po ay nagbangon, siya po ay tumayo, siya po ay naresurrect at patuloy na makikita natin na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Romans chapter 5 verse 10. Ang sabi po sa bandang huli na lamang po, nga dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sa English, kasi dun sa bungat po ang sinabi po ito, basahin lang po natin, yung bold letter na lang po talaga, yung mula sa naputi. Tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So sa kamatayan ng Panginoon, tayo po ay na-reconcile. Tayo po ay tinanggap bilang mga kaibigan ng ating Diyos. Pero yun po ay dahil sa kamatayan. Kung yung kamatayan po ng Panginoon, meron pong maganda, meron pong dakilang bagay na resulta na nangyari sa buhay natin, lalo pa kaya yung kanyang pagkabuhay mo. Kaya yun po ang sabi rito, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sa English, ang ginamit kong salita how much more? Mas lalo kaya, yun po ang sabi. Kung yung kamatayan niya magandang dinulot, lalo yung kanyang pagkabuhay na maguli, mas lalong maganda ang dinudulot sa bawat isa. Yun po ang pinakatinutukoy po talaga niyan. Kaya kung hindi po nabuhay na maguli ang Panginoon, lalabas, tayo po ay naliligaw pa rin ng landas. Nangangailangan ng kaligtasan. Bukod pa dyan, tayo po ay mananatili sa kaguluhan. Magiging magulo pa rin ang buhay natin. Ngayon po, maraming tao nakakaranas ng kaguluhan ng buhay dahil sa pandemic na yan. Kaya siguro inalaw ng Diyos na mangyari yan
Dahil maraming tao po na wala pong pananampalataya sa Diyos, na hindi po sinusunod ang Panginoon, na wala pong pakialam sa ating Diyos, ay nabubuhay na satisfied sa mundo. Nabubuhay na parang wala pong life after death. Pero hinayaan po ng Diyos na mangyari yan para ipakita sa atin na ang buhay natin ay magiging magulo kung wala siya sa ating pamumuhay. Kung titingnan po natin yung dalawang lalaki papunta sa Emmaus, sila po ay nasa isang hopeless situation. Isang sitwasyong walang pag-asa. No? Kung titingnan po natin, ang sabi po sa Luke 24:17, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ito po yung nangyari. Nung tinanong sila, ang sabi po dyan, tumigil silang nalulumbay. Nalulumbay na nga sila kung totoosin bago pa dumating ang Panginoon. Nakipag-usap sa kanila. Pero lalo silang nalumbay dahil nagpapakwento si Jesus kung ano po yung nangyari na pinag-uusapan nila. Ang sabi naman po sa chapter 24, verse 21, ang sabi nitong dalawang lalaking to, siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Sa English, ang sabi ay siya pa naman ang hino-hope namin na magre-redeem sa Israel. So, nandun yung kanilang pag-asa patungkol kay Kristo, kaya lang namatay si Jesus, so nawala yung kanilang pag-asa. Nawala ang kanilang pag-asa. Pag-asa patungkol sa kalayaan ng Israel, pag-asa patungkol sa kaligtasan, pag-asa ng kanila. Nung namatay si Jesus, hindi pa nila nababantaan, hindi pa nila alam na talagang nabuhay ng maguli si Jesus. Malungkot ang kanilang buhay, na wala ang pag-asa sa kanilang buhay. Ganon din po tayo ngayon. Kung tayo po ay mananatiling wala kay Kristo, kung hindi po natin tatanggapin ang Panginoon sa ating pong puso, na maging sentro, mamahalin natin ng higit sa lahat, paglilingkuran ng buong puso, kung hindi po natin gagawin yun, tayo po ay mananatili talaga sa isang walang pag-asa ang sitwasyon. Bukod po dyan, sila po ay desperate, in despair. Ang tao po na wala kay Kristo, o yung kung hindi po nabuhay na maguli si Kristo, magiging in despair. Anong sabi ni Apostol Pablo, Romans 7:24? Anong saklap ng aking kalagayan? Sino ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Ano daw po ang kanyang sitwasyon? Dahil hindi siya ligtas, siya po ay mapapahamak, alam niyang papunta siya sa kanyang kapahamakan. Kaya ano sabi niya? Anong saklap ang aking kalagayan? Sa English, ang ginamit kong salita, what a wretched man I am. Isang tao na walang pag-asa, isang tao na masaklap ang buhay, isang tao na kahabag-habag ang buhay. Kung wala si Kristo sa puso natin, kung walang pagkabuhay na maguli, wala tayong pag-asa. Masaklap ang kahinatnan ng ating. Bukod pa po dyan, makikita po natin talagang kung si Jesus ay hindi nabuhay ng magulo. Kung babalikan ko lang po yung mga nasabi kanina, hindi natin siya makikilala ng lubos. Pangalawa, tayo po ay mananatili sa ating kasalanan, nangangailangan ng kaligtasan, at nasa isang magulo. Magulo ba buhay mo sa mga oras? Ikaw ba ay nangangamba, natatakot dahil sa pandemic na nangyayari? Dahil sa sitwasyon na nangyayari? Ang pag-asa natin
ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagpapakita sa atin na nabuhay ang Panginoong Kristo para tayo ay iligtas. Buhay siya para magligtas. Buhay siya para tumulong sa iyo. Buhay siya para ayusin ang mundo. Pangalawang puntos, sa pamamagitan po ng pagkabuhay ng Panginoon. Ano naman po ang resulta? Ano po ang mga bagay na nangyari? Bukod sa nakita rin naman po naman natin kanina, pero ito, nais ko bigyan, yung positive. Kung si Kristo po ay namatay at nabuhay na maguli, meron tayong buhay na pag-asa. Ayon po sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, si Jesus ang ating pong living hope. Mabasahin po natin 1 Peter 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. Yung pagka bagong kapanganakan, yung ikalawang kapanganakan, yung pagiging born again. Ulitin ko po, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Tayo po ay naipanganak na muli, yung mga nanampalataya sa Panginoon, yung mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan, yung mga taong yun ay nagkaroon daw ng kapanganakan. Na-born again. Na-born again para saan? Into a living hope. Sila po ay na-born again, tayo po ay na-born again sa isang buhay na pag-asa. Buhay, hindi po mamamatay na. Siya po ay buhay yung pag-asa na yun. Bakit? Sa pamamagitan daw po, nangyari sa atin po sa pamamagitan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So matitingnan po natin si Jesus, yung ating pag-asa. So si Jesus ang ating hope. Jesus is our hope. So a dead Jesus is a dead hope. Ang patay na Jesus, dahil siya ang pag-asa natin, yun din naman daw po ay patay na pag-asa. Pero si Jesus ay nabuhay na maguli. Siya po ay living Jesus. Siya po ay hindi na namatay pagkatapos na buhay na maguli. Wala na po siyang kamatayan. Siya po ay living and will continue to live for all eternity. So He is a living Jesus. At dahil si Jesus ang ating pag-asa, He will forever be our living hope. So as long as nabuhay si Jesus, wala naman po na siyang kamatayan, mananatili tayo sa isang buhay na pag-asa. Ayon naman po doon sa Colossians, si Jesus naman po ang ating hope of glory. Kung mabasahin po natin, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Yung pong ang Panginoong Jesucristo, ang siyang, pag-asa sa kaluwalhatian. Pag-asa sa kaluwalhatian, patungkol saan? Patungkol po sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 5 verse 2, yung po ang sinasabi, nandun po yung hope of the glory of God. Bakit po kailangan po nating magkaroon ng pag-asa patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos? Sapagkat sa Romans 3:23, ang pinakatinutukoy po doon, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot doon po sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kasalanan, tayo po ay pinaalis sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay hindi karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay hindi karapat-dapat sa glory ng ating Diyos. Hindi tayo nakaabot, hindi po tayo makakarating dun sa glory na yun. But because of the death and resurrection of Jesus, at tayo po ay nanampalataya sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang doon po sa langit.
Hindi, maging dito sa lupa, maranasan po natin, makita po natin ang glimpse of the glory of our God. Oh, makikita at nakikita natin. Bukod pa po dyan, Ephesians chapter 1 verse 18, nandun po ang sabi, hope of the riches of His glorious inheritance in the saints. Pag-asa, tungkol daw po doon sa mayamang at maluwalhating kayamanan ng bawat isa sa atin na mamanahin natin mula sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 5, hope of that which is stored up for you in heaven. Pag-asa na nakaipon para sa iyo. Pero saan nakaimbak? Doon sa langit. Kaya sigurado kang pupunta ng langit eh. Dahil meron nang nakaimbak doon para sa iyong kaluwalhatian. Para sa iyo pagdating mo doon sa langit. So meron ka nang aasahan ng mga rewards kaagad. Dito pa lamang sa lupa, meron ka nang aasahan na nakaimbak doon sa langit. And then nandun po 1 Thessalonians 5:8, hope of salvation, pag-asa ng kaligtasan. Titus chapter 1 verse 3, chapter 3 verse 7, hope of eternal life. So nandoon po pinapakita talaga na si Jesus ang hope of glory. Dahil simula nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating puso, yung mga maluwalhating mga bagay na yan ay tinanggap natin. Sigurado tayo na kapag tayo ay namatay sa lupa, langit ang punta. Ewan ko nga po ba talaga kung bakit yung ibang tao nagre-relihiyon. Nagbabasa naman ng Biblia. Pero sila po'y naglilingkod sa Diyos na hindi nila alam na kapag sila namatay, langit talaga ako. Sila po'y umaasa pa lang. Sila po'y para bang nagre-request pa lang na sana pag ako namatay talagang langit ang punta ko. Hindi nila alam. Pero maliwanag ang Biblia. Maliwanag na sinasabi sa salita ng Diyos na meron tayong pag-asa patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Kristo ay tinanggap natin, kaya sigurado tayo doon sa langit. Sigurado tayong magiging maluwalhati ang buhay natin. Meron tayong maluwalhating katawan na hindi na mabubulok, hindi na mamamatay pagdating sa kabilang. Yan po ay mga tinanggap natin nung tinanggap natin. At dahil sigurado ka na ang buhay mo, pagka namatay dito, pupunta ka ng langit, ay kaya mong labanan ang mga problema dito sa lupa. Kaya mong labanan na may katapangan, kaya mong labanan ang mga yun na mayroong katapangan. Tayo po habang nasa mundo, meron tayong naranasan trials and temptations. Ang sabi nga po sa Biblia, men are born into trouble. Kahit anong gawin po natin, believers or unbelievers, everyone has troubles. Kung kaya hindi tayo makakawala doon sa mga trials and temptations sa lupa. Pero kung si Kristo ay sumasa atin, tandaan po natin, kaya natin magtagumpayan ang lahat. Ayon nga po sa isang nabasa ko sa Daily Bread nung ako ay teenager pa. Ang sabi po doon, Satan tempts us to get the worst out of us. Pero ano naman pong kabaliktaran? God tests us to get the best out of us. Si Satanas kaya tayo tinutukso para makuha yung pinakapangit sa ating mundo. Yung pinakamasama na pwede natin gawin. Pero ang Diyos, tayo po ay sinusubok naman ng Panginoon para daw maipalabas sa atin yung ating best. Yung ating pinakamagandang mga maiaalay natin sa Panginoon. Pinakamagandang magagawa natin para sa Diyos. So, bagamat nandoon ang trials, nandoon ang temptations, pero tandaan natin, sa bawat trials na yan, ang gusto ng Diyos
lumabas ang the best mo. So, ang Diyos ang nagpapalabas ng ating best. Kung kaya tayo po ay manampalataya, in every situation, God is in control. In every situation, ang nais ng Diyos, lumabas ang best sa atin. So, bukod po sa trials and temptation, syempre, nandiyan po ang sakit. Ang COVID-19 ngayon, no? Pero hindi lamang yung COVID, kundi iba-ibang klase ng sakit. Bukod po dyan, nandiyan din naman po ang persecution. Mga unbelievers, pine-persecute ang mga Kristiyano. Buti nga dito sa Pilipinas, hindi tayo nakakaranas ng ganyan. Bukod po dyan, kamatayan. Sino po matutuwa sa kamatayan? Mahal mo sa buhay, mahihiwalay sa iyo. Malulungkot ka. Pero, ayon din po sa Apostol Pablo, 1 Corinthians 15. Hindi, yung mga tunay na Kristiyano, hindi na po katulad ng iba na walang pag-asa. Kung yung mahal sa buhay na matay, syempre malulungkot ka. Mawawalay sa iyong presensya. Pero, meron pa rin nananatiling pag-asa. Magkikita kayo sa kabilang buhay. Muli kayong maghaharap. Muli kayong magkakasama doon sa kabila. Kung kaya din po sabi ni Pablo, hindi tayo katulad ng iba na walang pag-asa. Bakit? Dahil alam po natin na si Jesus ay nabuhay na maguli. Kung kaya't ang sino mang manampalataya sa Kanya, ang sino mang magsisi sa kanilang mga kasalanan para sa ating Panginoon, ay meron pong buhay na wala. Dito po ako magtatapos. Ang sabi po sa binasa natin kanina sa 24, yung talagang lalaki, alam naman po nila. Alam naman po nila na narinig nila na nabuhay na maguli yung pong ang Panginoong Kristo. So kaso, hindi sila naniwala. Dahil sa hindi sila naniwala, sila po ay nandoon sa kalagayang hindi ganda. Ayon po sa verse 22, Luke 24, verse 22 hanggang 26, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? So, bago sila pong umalis sa Jerusalem patungo sa Emmaus, napalitaan nila yung mga babae na nagpunta sa libingan. Wala ang bangkay, pero nandoon po may nakitang pangitain, may nakitang mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pero hindi sila naniwala. Dahil hindi sila naniwala, hindi maganda kalagayan nila. Wala silang pag-asa, sila po ay nalulumbay, sila po ay malungkot. Kasi hindi sila naniwala. Ano pa ho sabi? Ang sabi po ayon po dun sa Lucas 24 pa rin, ano ang sabi ng Panginoon? Mula po sa verse 25, pumapalikan po natin, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. So, ang kailangan po nila ay manampalataya. Alam na nilang nangyari pero
Sila po ay hindi nananampalataya. Hindi naniwala doon po sa sinabi ng mga anghel na buhay si Jesus. Kaya sila nasa malungkot na kalagayan. So tayo rin, kung alam natin na nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, pero hindi naman tayo nananampalataya, ganun din po tayo. Yung pag-asang hatid ng Panginoon, hindi natin makakamtan. Yung pag-asang binibigay ng ating Diyos, hindi natin mararanasan. Kung kaya tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay manampalataya na siya ay namatay at nabuhay na maguli para sa ating kaligtasan, para sa ating well-being. At dahil diyan, kung tayo po ay mananampalataya, yung pag-asa na yun ay sasa atin. Talagang mararanasan po natin. Bukod po dyan na sa kailangan nating manampalataya, kailangan din po natin na ma-experience talaga ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ayon po sa Luke 24 verse 30 hanggang 32, nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya ay bigla nang nawala sa kanilang paningin. Nagsabi sila sa isa't isa, kaya pala, nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag ang mga kasulatan. So pinapakita na habang kausap nila ang Panginoon, hindi pa nila nakikilala na Panginoong Jesucristo ang nasa harapan nila. Pero nararamdaman nila merong kakaibang nangyayari. Merong magandang nangyayari habang kausap nila ang Panginoon. At nung in-expose sa kanila ng Panginoon, sila ay dinect uli sa Biblia, sa kanyang salita. Nung sila ay nanampalataya, doon nila ngayon, doon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala ang Panginoon Jesus. So pinapakita talaga. Alam na natin, sa Pilipinas, mula pagkabata natin, alam natin na namatay si Jesus na buhay na maguli. Pero ang tanong, nararamdaman ho ba natin ang pagkilos ng Diyos? Nararamdaman ho ba natin ang pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon sa kabila po ng kaguluhang nararanasan po natin sa mundong iba? Nararanasan po ba natin? Dahil kung hindi, baka hindi pa tayo mananampalataya. Ngayon ang oras na tayo po ay manampalataya sa Kanya. Sapagkat si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli para sa iyong kaligtasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang bukang liwayway na ito ay patunay na meron pong pag-asa dahil ang Panginoon ang ating pag-asa. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Tunay Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat sapagkat kayo ang Diyos na kumilos para sa aming kaligtasan. Kayo, Panginoon, ang siyang gumawa ng paraan para kami magkaroon ng pag-asa sa kabila ng mga problema na aming nararanasan, sa kabila ng mga consequences ng kasalanan ng mga tao. Hindi lamang ng bawat sa amin, kundi ng mga tao sa buong mundo, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa, O God. Nasa panahon na kami ay nakakaranas ng takot dahil sa COVID-19. Sa panahon na kami nakakaranas ng takot dahil sa kakulangan ng pagkain, panustos para pambili ng pagkain. Hayaan yung mapalitan yung takot na yun. Mapalitan yung agam-agam na yun ng pag-asa. Na kayo, O Diyos, ay magsusupply ng aming pangangailangan. Na kayo, O Diyos, ay magpapatuloy na magbigay sa amin ng kaligtasan. At kayo, O Diyos, ang siyang mag-iingat sa bawat isa. Tunay, O Diyos,
maraming salamat. Sa mga oras na to, God, patuloy po namin maramdaman ang inyong presensya, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-aarugan sa bawat isa. At sa kabuuan ng aming gawain ito, maraming salamat. Maraming salamat sapagkat kayo ang siyang nangunguna. Kayo ang siyang kumikilos sa aming mga buhay habang kami, O Diyos, ay nakikinig ng inyong mga salita. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Taas po natin ating kamay. Naway ang kaaliwan ng Diyos Ama, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus, at ang gabay ng Espiritu Santo ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman.